Dali lang po. Okay. Tonight we have a wonderful series of studies on confession. But before that, there is something that I'd like to share with everyone. We need to understand this aspect of our worship, our service unto God. Um, this is important po. Uh, whether you're a new Christian or a long where you're a Christian for so many years, kailangan natin malaman ang bagay na ito. This is not to enrich anyone or to be unhealthy sa ating pong view about collection or money. So this is one area that we should be discussing sa Bible study and not during the service. So we'll take this opportunity kasi sama-sama tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-aralan natin tungkol sa giving. Ito po ay importante. So I would discuss this with you with the intention na mabuksan ang ating mga mata tungkol sa area na to sa giving. Because this is a vital part sa buhay ng Kristiyano. This is a commandment sa Scripture. So we'll discuss about what is the proper way for a Christian to give to the church. So alam natin, iba-iba naman ng marami dito from different churches. So we're not soliciting contribution towards one church. This is for everyone's benefit and knowledge. So no matter where you're planted, kung saan kayo nandoon ang church, kung yun ang gusto nyo i-bless, of course, i-bless natin ang home church natin, or whether you want to give, extend help, financial help kahit kanino. But we need to understand first, ano ba ang principle ng giving? Tayo po ay nasa New Testament na. Okay, so we are living according to the commands ng mga New Testament teaching. So we're the New Testament church. There was no church in the past. So during the Old Testament, they worship differently. But the church was established after Jesus Christ went up to heaven. He sent the Holy Spirit, and he asked the disciples to preach the gospel and to establish the churches. So again, I'm going to mention that we need to understand po. So we're living in the New Testament, and may mga old laws na applicable lamang doon sa Old Testament. Hindi na itinuturo o hindi na ipinapamahagi ang katotohanan na ito sa um, sa New Testament. So in the area of giving. So we'll take this opportunity kasi hindi na natin ito ginagawa sa ating pong live worship being broadcast. Ang sabi po sa 1 Corinthians 16:1-2. Okay, now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. Sabi ni Paul, on the first day of every week, each of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Instructions of Paul, giving different precepts and commands kung paano magkaroon ng right worship, right areas, different segments of the Lord's Day. Kung nagkikita tayo, nagkakaroon tayo ng worship service. So we are no longer preaching about tithes, in tithes. Hindi na natin itinuturo yon kasi that is no longer taught sa New Testament. There's no scripture, there's no teaching about people should continue to tithe sa New Testament. Kaya nga po yung tinuro ni Paul dito sa 1 Corinthians at mga few verses na babasahin natin, it's about a new way of giving unto the Lord. It's cheerful and
with gladness. Okay. So kaya nga po sa church natin, and I hope the other churches you're in, ay ang tinuturo na sa ating collection ay tungkol sa ayun ng generous giving. We no longer impose tithes. Kasi po ang tithes noon ay talagang batas. Kailangan sundin ng mga tao noon during the Old Testament. They were commanded to set aside 10% ng kanilang income, ng kanilang produce, ng kanilang harvest at dadalin sa templo. Ibibigay sa mga pari noon para yun ang kautusan talaga noon, 10%. Hindi ka pwedeng bumaba ng 10%. So in the New Testament, it's no longer 10%. You're not required to do that. But if you want to give a 10% ng iyong income or even lower than that, or anumang porsyento ng iyong income, then you have to do it cheerfully and gladly. Why do we need to learn this tonight? Because giving will affect ang ating pong mga financial situation. Makikita natin na pag sinunod natin ang areang ito, we can be blessed abundantly. So let's learn this tonight before we go into the second part of confession. So sabi ni Paul nga noon, first day of the week ay iset aside nyo na the sum of money in keeping with your income. Okay? Keeping with your income. There's no percentage. There's no amount. Yun daw ay porsyento or proportion ng income nyo. Yun naman ay itatalaga sa inyo dapat ng Panginoon sa inyong puso. Babasahin natin yun, no? Kaya ang sabi, set aside on the first day of the week. Kasi nagkikita-kita sila first day of the week, which is Sunday. So, sineset aside nila yon kasi nga, wala pa silang bangko noon, wala pa silang direct debit, direct credit, wala pang mga other banking system noon. So, they hold on to cash money. Isa-set aside na nila yon at ibibigay nila on the first day of the week. So, there's no mention about the percentage. Okay? Kaya nga sabi ni Paul, gawin nyo na yon para pagdating ko, hindi na ako kailangan humingi at ipangaral pa, explain pa ang collection. Sabi, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Okay. Ngayon, lipat tayo sa 2 Corinthians chapter 9. Ang sabi, there is no need for me to write to you about this service to the Lord's people. So giving is part of your service, you and me service to the Lord. Okay? For I know your eagerness to help, and I have been boasting about it to the Macedonians. Okay? Telling them since last year you in Achaia were ready to give, and your enthusiasm has steered most of them to action. So maraming binanggit na mga lugar si Paul dito kung nasaan merong iba't ibang church. Merong sa Macedonia, meron sa Achaia. Ang sabi niya, dapat hindi ko na-explain sa inyo to, pero meron akong nadidinig na yung mga ibang churches ay pinagmamalaki nila na sila ay generous ang giving nila. And sabi nila, telling them that since last year, you in Achaia were ready to give. And your enthusiasm has steered most of them to action. So mayroong mga churches na sinasabing, o sige, magbibigay kami ngayon at generously. Kaya yung mga tao naman na nakadinig noon, naging excited sila at humanda na silang mag-action. Maybe to go on mission, to go on different places, dahil alam nila na meron ng darating na tulong, may financial help, merong collection. Okay? Sabi dun sa verse 3, but I am sending the brothers in order that your boasting about you in this matter should not prove hollow, but you may be ready as I said you would be. So sabi ni Paul, kung sinasabi niyong handa kayo magbigay at marangyang ang iyong pagbibigay o generously, ipapadala ko na ang mga kapatiran para kunin na ang pinangako nyo at pinagmamalaki ninyong ibibigay ninyo. Okay. So verse 3 yan. So punta tayo ng verse 4.
For if any Macedonians come with me and find you unprepared, we, not to say anything about you, would be ashamed of having been so confident. Ayun ang sinasabi ni Paul. Kung pinagmamalaki nyo, sinasabi ng bibig nyo na handa kami magbigay, handa kaming to give generously, pero kung wala naman kayong ibibigay pagka dumating kami, nakakahiya ang ganong sitwasyon. So sabi ni Paul ngayon doon sa verse 5, so I thought it's necessary to urge the brothers to visit you in advance and finish the arrangement for the generous gift you have promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. So sabi ni Paul, ipapadala niya na yung mga kapatiran niya in advance para kolektahin na yung mga pinangako nilang ibibigay nila para hindi na during the service, hindi na during nung magkakaroon sila ng worship ay nandun pa naaabala pa sa pagkokolekta. Ayun. So wala pong nabanggit dito about tithes, about 10%. Okay? Yun po ay ayon sa kaloobang itinalaga ng Diyos sa mga puso ng tao. Kaya nga sabi, then it will be ready as what? Not as a tithe, but as a generous gift. Not as one grudgingly then given. So ayaw ng Diyos, sinasabi ni Paul, ayaw niya na magbibigay ang tao ng napipilitan. Okay, not grudgingly given. Kasi kung ganun, hindi ayon sa kalooban. Kasi nga, ang New Testament giving is not tithes, but it's a cheerful giving. Okay, so tuloy natin sa verse 6. Sabi, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Kung masagana ang iyong tinanim, masagana ang iyong aanihin. And whoever sows generously will also reap generously. So makikita natin, itong mga binasa na natin at babasahin pa natin, merong koneksyon ang mga sitwasyon ng mga Kristiyano na naaapektuhan ang kanilang financial condition or nahihinto ang blessing, ang pagpasok ng blessing sa buhay nila kasi may mga area sila na hindi sinusunod. Ang isa doon ay ang giving. Okay, itong verse 7. Okay? Ang sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give. Okay, so kayo ang magdi-decide. Okay. So kasama nun, ang hindi sinabing ikaw na magdi-decide ngayon, kung hindi dapat iyon ay ipag-pray mo kung ano ang inilagay ng Diyos sa puso mo o kung gaano ang inilagay sa iyo ng puso mo o pinram ka kung magkanong amount ang iyong ibibigay. Kaya nga, each should give what you have decided in your heart. Remember po, ang Kristiyano, ang puso nila ay puno ng Espiritu at puno ng pagsunod sa Panginoon. So hindi ito sariling desisyon, kundi kalakip nito dapat ang paggabay ng Panginoon at ng Holy Spirit. So everyone should give what you have decided in your heart. No percentage, no amount. Okay? Ang importante po, nakalagay dito, not reluctantly or under compulsion. So walang pipilitin, walang tatakutin, walang ite-threat, walang kung anumang pangako or pangambang idudulot sa mga taong magbibigay o hindi nakapagbigay. Yun ang sinasabi ng kautusan ng New Testament. Walang tatakutin kasi sabi, not reluctantly. Everyone should be cheerful givers, not under compulsion. For God loves a cheerful giver. Kung ang isang tao ay nagbibigay at napipilitan, masama ang loob, not cheerfully, not willingly, then matatawag nating iyon siya ay nagkakasala. Kasi sabi, gusto ng Panginoon ay cheerful giver at willingly. So wala kang ibibigay na hindi ayon sa iyong puso. Okay? Ngayon, anong mangyayari? Ito ngayon verse 8. And God is able to bless you abundantly.
Ano lang natin yung nawala yung God is able to bless you abundantly. So that in all things at all times having all that you need. Okay. So nakita niyo po, ang mangyayari dahil sumusunod ang isang Kristiyano sa pagbibigay, God is able to bless you. Wow. Gaano ka i-bless ng Panginoon? Abundantly. Kailan ka i-bless? At all times. In all things at all times. Sa lahat ng bagay daw i-bless ka ng Panginoon. In finance, in health, in relationship. Okay? Tapos ito pa, at pupunuin daw niya ang lahat ng kailangan mo. Having all that you need. And even your ministry work, ang sabi ay, you will abound in every work. So magiging successful ang lahat ng iyong gagawin. Pagsisilbi mo sa Panginoon, relationship mo, your career, your job, your work, your education. Okay? So now, makikita natin kaya importanteng ito pinapangaral sa mga Kristiyano dahil baka nagkakaproblema sila sa kanilang buhay, especially in the area of finance, dahil meron silang hindi sinusunod na bagay. So I'm not teaching you this because I am forcing you to give. No, I am sharing this to you so that you can live a blessed and abundant life. Your life. Okay? So I'm not soliciting donation. Kung nasaan kayo na church, doon nyo gawin ang pagbibigay. But everyone should give cheerfully. Ito ang pangako niya, ha? Makita nyo, ang dami. Bless you abundantly in all things at all times, having all that you need. Kaya maraming mga tao na kulang ang nangyayari sa buhay nila, nasasalat. Kasi nga, baka dito sa areang ito ay hindi sila faithful. Okay, so let's continue the discussion. Verse 9. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Nakita niyo, dumadagdag. Increase the store of your seed and will enlarge your harvest. Yung kung ano man ang meron kang resources ay pasasaganahin pa ng Panginoon at lalago pa ang iyong mga inaani or lalong papasok ang blessing sa buhay mo. Okay? You will be enriched. Verse 11, you will be enriched in every way. Magiging masagana ang buhay mo sa lahat ng dako at lahat ng area. Ano ang mangyayari ngayon po? So that you can be generous in every occasion. Yon. So nakita natin, ang daming sinasabi na ang pagbibigay natin ay nagdudulot ng masaganang buhay. Tapos, and through your generosity will result in thanksgiving to God. So yung pagbibigay mo ay your expression ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa ibinigay niya sa iyo. Kaya ka nga nagbibigay, kaya ka nakakapagbigay dahil merong pumasok. So handa ka dapat merong lumabas na portion ng iyong income dahil iyon ang itinalaga at inutos ng Diyos. Okay. Saan ginagamit yun, yung mga ibinibigay natin sa church? Ang sabi dito, this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, yung mga nasa church, yung mga dapat nilang gawin, tapusin at gampanan, at also daw, ayon is your overwhelming expression of thanks to God. So whenever you give to the church, you are saying, as if you're saying, thank you, Lord, for this opportunity makapagbigay kami. Thank you at na
kami ay binabayayaan mo. So whenever you give to the church, you are expressing, you are saying, thank you, Lord. Okay? Kasi hindi naman kailangan ng Panginoon ng ating mga pera kasi siya ang may-ari ng lahat ng nasa mundong ito at nasa universe na ito. Gusto niya na ang ating pong mga resources ay makatulong sa church para magampanan ang mga needs of the Lord's people. Yung mga ministry, yung mga mission, yung mga pagtuturo, yung mga pangangaral, pag-hire ng mga venues o pagbabayad ng mga makabili ng mga church buildings. Yun po ay pinupuno sa pamamagitan ng collections. Okay? Now, ituloy pa natin. Verse 13. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ. Ayun, nakita na natin ngayon, yung pagbibigay nyo ay it's your nahula yung drawing natin. Yung pagbibigay natin is like a confession of the gospel of Christ. Yun po ay kabahagi. Kung pinaniniwalaan mo at gusto mong i-share ang gospel, then do it in the area of giving. Kasi nga, ang mga churches ay ginagamit ang mga resources na ito para makapagpadala ng mga missions, makapagpadala ng mga evangelists, or makapagpatuloy sa kanilang pag-share ng gospel, pagbili ng Biblia, ng mga other needs para mailaganap ang gospel. So your giving is an expression of thanksgiving to God and also an expression of your partnership sa gospel. Okay? And for your generosity in sharing with them and with everyone else. Okay? I'd like to point this generosity in sharing with them and with everyone else. Unang-una po, ang command ng Panginoon, ang command dito ay ang mga Kristiyano daw doon sa simbahan ibigay ang kanilang generous giving. Kung ano man ang sinet aside nila o dinesisyon nila sa kanilang puso. Yun po ang dapat. Ngayon, kung gusto mo naman na tumulong pa sa iba, ay okay naman yon. Talaga naman, kaya nga ang sabi dito, for your generosity in sharing with them and with everyone else. Now, you are free to do so after na ibigay mo na ang itinalaga ng Diyos sa puso mo na ibigay mo sa church. Ngayon, kung gusto mong tumulong sa iba, ay yes. Yes, walang masama yon. Magbigay ngayon. Ibigay mo yon. Pero ito po ang dapat na malaman natin. Hindi mo i-withhold ang pagbibigay sa church at ididesisyonan mo na ibigay na lamang sa nangangailangan. Hindi po ganoon. Dapat ibigay mo sa church and then ang church ang magbibigay sa mga nangangailangan. Sila ang gagawa ng mga bagay, tulungan ang mga naghihirap. Pero kung nakapagbigay ka na ng dapat mong ibigay sa church, then freely, kung gusto mong tumulong at magbigay sa mga nangangailangan, then do so. Pero hindi mo dapat i-divert ang ibibigay mo dapat sa church, bibigay mo na ngayon sa ibang tao, o sa mga nangangailangan, o sa mga ministry. Ganun po ang dapat natin gawin. Okay? So no one is stopping you from helping others, sending money, overseas mission, mga ministry, but you have to do your obligation first to the church. Bakit po natin kailangan malaman to? Because the mission of the church po ay importante kasi doon nakasalalay ang komisyon na binigay ng Diyos. Ang mission ng church ay to go out and preach the gospel, make disciples of all nations. That includes you and me. Hindi po natin mapupunuan ang lahat ng kahirapan ng pangangailangan ng tao sa mundong ito. We were not sent. The church's mission is not to eliminate poverty, to help every poor.
person. Hindi yon. Maging si Jesus Christ ay hindi niya naging misyon yon na tulungan at pakainin ang lahat ng hihirap at nangangailangan. Hindi niya inalis ang mga pulubi noon. Hindi niya binigyan ng mga pagkain ng lahat ng nagugutom. Gumawa lang siya ng milagro. So it's the same. Kaya ang resources natin ay dapat nakalaan sa mission ng Panginoon. Yun ang una. Ngayon, kung meron pa tayong extra, then yes, help others. Okay? So I hope po malinaw yon. So I'm not teaching this so I can collect money from you. No. Do what you have doing now, and that is through the churches kung saan kayo nakaplant or kung saan kayo itinalaga ng Panginoon. But everyone should be cheerful giver. Now, I'm gonna answer questions na hindi nyo pa tinatanong. Okay. Now, paano naman ang mga taong walang trabaho? Okay. So, kaya nga ang sabi doon sa utos natin ay in proportion of your income. Kung ano man ang tinanggap mo. So, kung ikaw ay tumatanggap ng pensyon or benefit, dapat doon mo kinukuha din ang ibinibigay mo. So, hindi po excuse na wala kang trabaho, ikaw ay tumatanggap lamang ng pensyon, ng benefit o anuman, ay hindi ka na makakapagbigay. Dahil yun ay kalooban din ng Diyos na tumanggap ka ng benefit, ng pension o anumang tinatanggap mo kahit hindi mo pinagtatrabahuhan. Okay? So, you should always be expressing that as a generous giving sa church. Sabi nga nabasa natin kanina, it's your expression of thanksgiving unto God. Okay? So, yun ang dapat natin gawin. So, wala pong excuse unless talaga na walang pumapasok sa iyo kahit isang sentimo. Kung meron kang natanggap na limos, na benefit, na gift, then set aside a portion of that. Kasi, mas lalo pang papasok yun. Yung nabasa natin, lalo ko pang ibe-bless. Lalong pupunuin ang lahat ng iyong pangangailangan. So, wag po natin ipagdamot, wag natin ikatwiran na wala tayong income o maliit lamang ang sweldo natin, maliit lamang ang kita natin, kaya hindi na tayo magbibigay. Ang sinabi, in proportion or in keeping with your income. Sabi, puntahan natin uli yun para malinaw po lahat. In keeping with your income, yan na ano natin dito. Set aside a sum of money in keeping of your income. So kasama yan doon sa mga tinatanggap mo kahit hindi ka nagtatrabaho. In keeping with your income, ibig sabihin yung proportion. Hindi, kung maliit ang tinatanggap mo, then maliit lamang ang portion na dapat mong na ibigay. Okay? So meron naman po, so I hope malinaw po talaga ang mission ng church kaya binibigyan natin para makapag-share ng gospel ang church. Okay. Now, sasagutin ko ang another question na hindi niyo pa tinatanong. Paano naman po kung ang church, ay nakikita ko ang church na hindi naman po sila good stewards, ang mga leaders naman ay hindi naman talaga ginagamit ng tama ang mga collection na nakukuha. Ngayon, pag binigay mo na sa church ang pera mo, kahit waldasin nila yon, kahit hindi sila naging good stewards o kahit saan nila ginamit yon ng hindi tama, hindi mo na responsibility yon. Responsibility mo na yon na pag ibinigay mo na, then sumunod ka na sa Panginoon, then pagpapalain ka na ng Diyos. Whether yung perang ibinigay mo sa church ay ginamit ng tama o hindi. Yung mga taong yun na hindi good stewards o hindi talaga ginamit ang pera ng tama at nararapat, sila ay mananagot sa Diyos. But do your obligations. Okay? So huwag kayong mag-aatubili kung may kayo nakikitang maling ginagawa ang church, you still have to give while you are still in that church. Kung hindi kayo nabe-bless na dahil maraming nakikitang mali, then you move and go to another church. But as long as you belong to a church, support the church kahit hindi kayo happy sa mga nakikita nyo
na paggamit ng pera. Okay? So, unahin ng church. Kung may extra kayo, then help others. Send money overseas, send money to the people you want to help, yung mga ministry, that's okay. Remember po, ang obligasyon mo at obligasyon ko ay suportahan ang ebanghelyo, evangelism, gospel, sharing of the word. Okay. So meron naman po dito sa church natin dun sa church namin, dito sa church natin na meron namang mga tao na hindi nila dinediretso na yung pagbibigay nila sa mga nangangailangan. And that is in addition to what they're giving to church. Ang ginagawa nila kaysa ibigay nila sa diretso sa mga ministry overseas o mga nangangailangan, pinapadaanan nila sa church at sinasabihan na lang na nila ng church na ibigay na ng church yun. So tama naman po yun. Pwede nyo rin padaanin ang inyong mga ibibigay sa church at ang church na ang magbibigay. Pero kung gusto nyo gawin nyo ng diretso after you have given your portion sa church, then please free to do so. Another question na sasagutin ko na kahit hindi nyo pa tinatanong is, paano naman po kung mag-decide ako na bibili lang ako ng mga bagay na kailangan ng church? Okay? Kung halimbawa, kailangan po ng church ng gitara. So, hindi ko na lang ibibigay yung collection sa church, yung sinet aside ko, ibibili ko na lang ng gitara, tapos yung gitara ay idodonate ko sa church. Hindi rin po tama yon. Dapat ibigay mo sa church and then the church will buy the guitar o anumang kailangan ng church. Okay? Kasi yun po ang tama kesa i-withhold mo yung pagbibigay ng pera sa church. So kailangan ibigay mo sa church and then the church will buy the things that are needed. Of course, you can make suggestion. Pwede mo namang sabihin yun sa simbahan, sa mga namumuno. Okay? So, again po, itinuturo ko lamang ito para po mabless ang mga buhay natin. Nabasa natin ngayon na merong koneksyon ang financial situation ng isang Kristiyano doon sa area ng giving. Kaya minsan maraming they are not living abundantly or blessed dahil hindi siguro sila faithful sa giving. So again, kailangan balansehin ko rin pong tinuturo sa inyo. I'm not teaching po prosperity gospel. I'm not teaching na kung ikaw ay magbibigay, ikaw ay pagpapalain at pera lagi ang papasok sa iyo. Okay, remember po, ang blessing ng Panginoon, it's not always in forms of money, wealth, property. God can bless you in so many ways. In strength, in health, in peace, at kung ano-ano pang mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo. So hindi lahat po ay pera ang bumabalik. But when you give, God will bless you in all areas and pupuniin niya ang inyong pangangailangan. So hindi po natin expect din na nagbigay tayo sa church ay babalik ng doble-doble sa atin. But we know obedience attracts blessing from the Lord. So ako po, malinaw yaan at naging maganda sa atin ang katuroang ito na wala po tayong intensyon, wala tayong hidden agenda, kundi malinawan ng mga ang buhay ng mga Kristiyano para sila ay mamuhay abundantly, blessed, punong-puno ng pagpapala ng Panginoon dahil even the area of giving, they are faithful. So meron pong basahin ko lang merong isang chat dito. That's correct. Spiritual blessing yon. So it's not always in physical or worldly blessing, kundi spiritual blessing, not in wealth, property, or things na nakikita natin at nahahawakan natin. Kung ang nasa puso at kaya mong ibigay na walang nakakaalam sa ginagawa, hindi ang box ang iniikot. Okay. So kaya nga po, ang pagbibigay sa church ay doon ginagawa sa loob ng church. Hindi naman natin pinagmamalakihan o kinukunan ng litrato, kinukunan ng camera at binobroadcast natin.
Then, yes, sometimes it's okay naman na mangolekta ng ang church sa loob, magpasa ng envelope, magkaroon ng offering box, that's okay. Okay? Pero hindi, kaya nga, hindi dapat na doon natutuon ang malaking portion ng worship service sa pag-exhort, sa paghihingi ng pera, sa pag-explain. Kaya nga to, dapat ito ay in-explain during the Bible studies para malaman ng mga tao ang dapat gawin at maintindihan nila. So remember po, it's no longer tithes, it's now generous giving and cheerful giving. So before I go to our studies tonight, meron making question dito sa areang to. Na merong gustong pumasok. Janet. Okay. Meron kayong question na meron kayong idadagdag dito sa importanteng pinag-aralan natin tungkol sa giving. Wala po. So I hope it's clear. So my intention is ano po, mabuti is not to collect money from you, but to let you understand the biblical principle about giving and the ways to be blessed. Okay, wala na pong question, wala kayong idadagdag. Then let's move on to our studies on confession. So this is now the second part of confession. Sa last week po ay napag-aralan natin first part ng confession. Kailangan i-confess daw natin ang mga kasalanan natin dahil naaapektuhan ang dalawang areas ng buhay ng tao, ng Kristiyano. Kung tinatago nila ang kasalanan, meron silang mga hidden sins, unconfessed sins. Anong dalawang area yon? Sino nakakatanda na naaapektuhan? Kung may mga hidden sins, mga nakatagong kasalanan ng isang tao na ayaw ikumpisal. Sino nakakatanda? Two areas. Okay. Pwede pong mag-guess kasi wala po ako last week. Sige, guess mo. Physical po and financial. Naapektuhan po yung physical. You're very, you're right doon sa area yan. So physical, tama ka, Tiona. So napag-aralan natin last week na marami tayong verses na wala na tayong time para balikan yon. Pero yun nga, kung meron nakamiss nun or you want to review, meron po tayong recording. So tama si Tiona, isang naapektuhan ay physical. Your unconfessed sin can contribute or affect your health. Kaya nga marami daw na nagkakasakit dahil may mga unconfessed sins. Kaya ang sabi dun sa James, call on the elders, ipagdasal ang taong may sakit, if they have sinned, they will be forgiven. Okay? So, nakaka-contribute yun. Kaya ang mga tao ay nanghihina, daling mamatay, kung ano-anong kapansanan ang lumalabas sa katawan dahil mayroong mga hidden sins. Okay? Now, I want to kailangan balansehin ko rin yan po. Hindi lahat naman na nagkakasakit ay mayroong mga unconfessed sins or mga hidden sins. Hindi naman. Hindi lahat ng may sakit, may cancer na nasa ospital ay dahil may kasalanan. Talagang kasalanan, dahil ang sakit po ay pumupunta na experience ng mga tao kahit mabuti sila, kahit sumusunod sila. Talagang yon minsan ay inaalaw ng Panginoon para tayo ay matest ang patience natin. Kamukha ni Paul, meron siyang sakit. Kamukha ni Timothy, meron sakit. Kahit sila ay very passionate sa kanilang pagsiserve sa Panginoon. But your unconfessed sins may or can affect your health. Kaya may mga sickness. So you're right in that, Tiona. And the second ay yung prayers natin. Unconfessed sins can affect your prayers. Marami tayong napag-aralan, nabasa mga scriptures last week na hindi dinidinig ng Diyos ang mga taong makasalanan. Ayaw ng Diyos. Namumuhi siya sa mga prayers ng mga sinners. Yung mga sinners na yon ay yung mga hindi nagko-confess o ayaw i-surrender ang buhay nila sa Panginoon. So yun po ang dalawang areas. If you have unconfessed sin, it affect you physically and it also affect your prayers. God does not delight in the prayers of sinners. Kaya nga, lahat tayo kailangan ikumpisal natin.
ating mga kasalanan tuwing maaalala natin, ipapram tayo ng Diyos, ng Holy Spirit, o marirealize natin ang mga maling ginawa natin. Let's confess it without delay. Okay? So, yes, God will test our faith. Kaya inaalaw niyang yung mga pangyayaring yon. So, 2 areas po na importante at malaking-malaki sa buhay ng Kristiyano ay naapektuhan kung hindi tayong handang magsisi at ikumpisal ang ating mga kasalanan. Okay, let's go now to our part 2 sa gabing ito. So, confession, part 2. Okay. So, ang confession po is the admission of what we did and the agreement with God that our actions or words were wrong. Okay. So, magkaiba po ang confession at repentance. Confession po ay pagsang-ayon mo sa sinasabi ng Diyos na isang bagay ay mali. Repentance naman ay yung pagbabago ng isip mo tungkol sa bagay na yon at itatalaga mo na hindi mo na uulitin, hindi mo na gagawin. So you confess, you admit that something is wrong according to the standard of God. And then you would repent dahil na-realize mo na ginawa mo yon at mangangako ka sa Diyos na hindi mo na gagawin. Okay? So confession is the admission of what we did and the agreement with God that our actions or words were wrong. So, ang confession po ay hindi dapat hihinto sa confession lang. Kailangan nun ay kasunod na ngayon yung repentance. So, it's not enough na i-confess mo, Lord, I did this. O nag-confess ka sa kapwa mo na I have committed this. And then, you're not willing to repent. So, hindi po kulang at hindi natin sinusunod ang lahat ng kautusan ng Diyos. So, confession, repentance should follow confession. Inadmit mo na it's wrong, sabi, it's an admission that we did what we did and we are agreeing with God that our actions were and words were wrong. Remember, God is the final authority, the final standard of immorality or the rightness or wrong. Doon tayo itatalaga natin kung ano ang sinabi ng Diyos. Hindi ang sinabi ng gobyerno, hindi ang sinabi ng school, hindi sinabi ng families natin. Why? Because ang standard ng gobyerno, standard ng school, ang standard ng ating kapwa ay minsan mas bababa or salungat sa standard ng Diyos. Di ba? Kaya nga nakikita natin sa gobyerno nito, pinapayagan na ang same-sex marriage or homosexuality, abortion. Yun ay mananatiling kasalanan, bawal sa Diyos. Ayaw niyang gawin yon. So kailangan ang basihan natin ay ang standard ng Diyos, hindi ang standard ng tao. Ang Biblia, kaya kailangan natin, binabasa natin ang Biblia. Yun po ang susundin natin. Kung ikukumisal natin isang bagay ay mali, it has to be according to the standard of God. Okay? Second po, we admit that we violated God's law. Okay? So nag-agree tayo na yung ginawa natin ay sang-ayon sa view ng Panginoon sa kasalanan. Pag ang view ng Panginoon ay hindi, dapat hindi. Kung ang view ng Panginoon ay oo, yes, gawin natin. Okay? Confession is we admit that we violated God's law. Number 3, we admit that we choose to do, say, or think something opposed to God's will and we stand guilty before Him. Kaya nga po, now we will feel guilty. Na-realize natin yung ginawa natin ay labag sa pinag-utos ng Panginoon or sumasang-ayon tayo na mali talaga yon dahil yun ang standard ng Diyos o yun ang inutos niya. Okay, so that's confession. So I hope we can remember these 3 areas. Okay, so 2 bagay po ang nakakapag-hinder ng confession. Okay, ano sa tingin niyo yun?
Two factors hindering confession. Pride and ignorance. Dalawang bagay ang nakakapagpigil sa tao na ikumpisal ang kanyang kasalanan. Yun po ay pride. Ibig sabihin nun, ayaw niyang magpakumbaba, tanggapin na ang ginawa niya ay mali. Kasi nga sasabihin niya, hindi naman ako makasalanan, hindi naman malaki yung ginawa ko. Ay, hindi ko na lang kukumpisal. Maliit na bagay lang naman yun, maintindihan ni Lord John. So pride, or kung ang ginawa nating kasalanan ay directly against someone, ayaw nating lumapit, ayaw nating magpakumbaba, ayaw nating tanggapin na tayo ay mali. So that's one factor na nakakapaghinder ng confession. Or number 2 ay ang ignorance. Ibig sabihin, hindi natin alam ang mga batas ng Diyos. Hindi natin alam ang kanyang mga utos. Hindi natin alam ang salita ng Panginoon. So dito po lumalabas ang kulang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Kulang tayo sa pag-aaral. Okay? Ignorant tayo sa mga itinalaga ng Diyos na bawal, wag gawin, ihinto, or yung mga dapat nating gawin. So we are ignorant of that. We do not have the knowledge on the information. Wala ring revelation kasi nga hindi tayo nakikinig. We're not spiritually alive to listen to the prompting of the Holy Spirit, or we're not aware na yung pala ay nakasulat sa Biblia na yon ay mali. So yun po, dalawang area. Pride, mapagmataas tayo, ayaw natin magpakumbaba, or hindi natin alam. So kaya po, importante na alam natin ang Biblia. Alam natin ang sinasabi ng Diyos, alam natin ang bawal or hindi or dapat natin gawin. Dahil wala po tayong excuse. Kahit hindi natin alam, kung ginagawa natin yon ay kasalanan pa rin. Okay? Yun ay, kaya nga, halimbawa, ang mga taong hindi nila alam na ang pagnanakaw ay mali, nagnanakaw sila, then they can still reap the consequences of that crime or that sin. Okay? So, importante po, again, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, dahil diyan natin, that's correct. Having a contrite heart leads to confession. Kailangan mababa ang puso natin at malambot. Katulad ni Judas, hindi siya humingi ng tawad kay Jesus, mauwi sa pagbibigti sa sarili. Kaya nga, that's correct. Si Judas, marami na siyang alam, pero mas pinairal niya ang guilt kaysa nagsisi siya at lumapit sa Panginoon. Kaya nag-decide siya na magbigti na lamang siya. Hindi kamukha ni Pedro, ni Peter, na kahit nagkasala siya, ikinaila niya ang Panginoon, pero nagsisi pa siya at na-restored siya at na-promote pa siya sa ministry, sa pinagawa sa kanya ng Panginoon. Ngayon po, ano kaya ang tamang words na dapat natin gawin o tamang tono kung tayo ay nagko-confess sa Panginoon o sa tao? Remember po, nagkakasala tayo sa dalawa. Unang-una, sa Diyos. Lahat po ng kasalanan natin ay nagginawa dito sa mundong ito, it's a sin against God. But meron tayong mga ginawang kasalanan na naapektuhan, na perwisyo, na destroy, o namatay ang tao dahil sa atin. Kaya kailangan we're ready to confess sins to God, and we should be always also ready to confess our sins na na-commit against someone. Kung meron tayong opportunity na magkumpisal, aminin dun sa taong nagkasala tayo. So remember po, ang confession is directly in proportion dun sa impact ng ating ginawa. Okay, ulitin ko. Confession should be directly according to the impact ng ating ginawang kasalanan. Ibig sabihin nun, kung ang kasalanan nating ginawa ay meron tayong naperwisyong diretso
Dapat magkumpisal tayo sa Diyos at dun sa tao. Bibigyan ko kayo ng example po. Halimbawang to look lustfully against a woman, kung nagnasa tayo ng masama sa isang babae, tinignan lang natin, then we've committed adultery in our hearts. Okay? Then, kanino ka magkukumpisal? Sa Diyos. It's not necessary na humingi ka pa, magkumpisal ka pa dun sa babae, lapitan mo pa siya o nagnasa ako ng mali sa'yo. It's no longer, kasi wala namang impact sa kanya. Hindi naman siya naperwisyo, hindi siya naargabyado. Mali lang ang tingin mo sa kanya, nagnasa ka ng mali, then you've committed adultery in your heart, talaga nagkasala ka sa Diyos. Okay? Kaya nga, in proportion to the impact, ang kailangan confession natin. Ngayon, kung may tao tayong naperwisyo, sinakta na, suntok, o mininakawan tayo, then we confess our sins to God, and kung may opportunity, confess your sin against, you confess and admit your sins against dun sa taong ninakawan mo o ginawan mo ng perwisyo. At kung may pagkakataon, ibalik mo. You do restitution. Okay? So yun po ang sinasabi ko kanina na directly in proportion to the impact. Sino ba na-impact doon sa, sino ba na-apektuhan doon sa ginawa mong kasalanan? Okay? So kung ang kasalanan mo naman ay publiko, na-apektuhan ng church, kung ano man ang ginawa mo, then you confess your sins before the church, before the public. Okay? So hope na intindihan niyo po 'yon, na kung meron tayong opportunity na itama ang mali, kasalanan ginawa natin, ikumpisal natin 'yan sa taong hanggang may opportunity or sa grupo ng tao or sa church. Kung wala naman, then, but remember po, lahat ng kumpisal natin ay sa Diyos. Sa Diyos muna, dahil lahat ng kasalanan natin, kahit kanino natin ay kasalanan natin sa Diyos. Now, tuloy natin yung question natin kanina. Paano naman ang tono ng ating confession? Paano dapat natin, ang attitude natin sa confession natin? Paano ang tamang paraan ng pag-confess, pag-admit ng kasalanan? Ito, bibigyan ko po kayo ng guidelines. Ngayon, ang guidelines po ay dito dapat nakalaman lahat ng ating confession. Kasi hindi dapat ang confession natin is, oops, sorry for what I've done yesterday. Uy, sorry, dun sa nagawa ko sa iyo last week. Tapos ganun lang. Or, Lord, please forgive me for what I have done. Or, Lord, please forgive me dun sa nasabi ko. You should not stop there. There should be a complete elemento ng ating pong pagkumpisa. So bibigyan ko po kayo ng example or guidelines na ito po dapat ang tono, ito po dapat ang words na ginagamit natin. That's correct. Kung saan ka nagkasala, doon ka humingi ng tawad. Kung meron ka pang opportunity. Kasi nga, kung halimbawa, yung pinatay mo yung tao, namatay na siya, nilibing na siya, so wala ka ng pagkakataong humingi ng tawad sa kanya. So sa Diyos ka na lamang hihingi ng tawad. Kaya kung buhay pa siya, then you go an opportunity, lapitan mo siya, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad. Okay? Kaya nga, ang sabi ko kanina, kung meron pa kayong opportunity, make a restitution, confess your sin to the person. Okay. So, paano ang tamang tema ng ating pong pagkukumpisal? I'll give you guidelines. Ganito po dapat. So, lalapit ka sa tao, alimbawa, I was wrong to say those things against you. I know I hurt you, and I'm sorry that I did. Would you please forgive me? How can I make this right? Yan. Ganito dapat ang elemento, mga words, ang tono natin kung lalapit tayo, magkukumpisal sa isang taong na perwisyo natin, nagkasala tayo.
Okay? So hindi enough yun na I'm sorry for what I did last night or yesterday. Tapos na. Kailangan specify mo ano ba yung ginawa mo sa kanya? Ano ba yung sinabi mo? Ano ba yung kinuha mo? Ano bang perwisyo nagawa mo? Okay? I was wrong to say this to you. I was wrong. I did this to you. I was wrong to do this and that. Okay? Tapos, kailangan sabihin mo, I know I hurt you. Whether ninakawan mo siya or nilapastangan mo, minura mo, nasaktan yung taong yon. Nawalan siya or naapektuhan ng kanyang ari-arian or ang kanyang pagkatao. So it's good na sabihin, I know I hurt you. Okay? Ito po ay tama rin sa mag-asawa, sa mag-ina, sa mga anak, sa magkaibigan. Dapat sinasabi natin, I was wrong to do this. I know I hurt you. And I'm sorry that I did. Would you please forgive me? Ganon. Okay? So remember po, ang tono. Oh, sorry, I've done it to you. Patawarin mo ako, ha? Ganon. Para bang ina-assume mo na, ang tono mo ay in-expect mo na gawin niya yon or ibigay niya sa'yo. You're demanding forgiveness. No, it should be with humility. So huwag ka naman lalapit na parang inamin mo nga pero inuutosan mo siya na patawarin ka. I know I hurt you. Forgive me, ha. Quits na tayo. Quits na tayo. Parang hindi gano'n. Kailangan, would you please forgive me? How can I make this right? Okay, kung may kinuha ka, yung plancha na hindi mo sinuli, na ilang taon nang nasa'yo, isoli mo. O dahil napakatagal na sa'yo, bili mo siya ng bagong plancha kung kaya mo. Ibalik mo yon. Yun ang dahilan na nag-away kayo. I was wrong na hiniram ko ang plancha na hindi ko na isinuli sa'yo. I know I hurt you and I'm sorry. Would you please forgive me? How can I make this right? Pag sinabi niya, bayaan mo na yan, then bayaan mo na. Huwag ka nang, there's no restitution na kailangan gawin mo. Pero kung sinabi niya, sige, pag may pagkakataon ka, palitan mo na lang yan. Bumili ka na lang ng bagong plancha, bumili ka ng bagong kung ano man yung nasira mo na kaya mong ibalik ulit. Okay? So ganito rin po sa Diyos. Although, ito pa rin ang words nun. Lord, I was wrong to lie or to gossip. I know I hurt you. Hurt God in a way na na-displease siya dahil sinuway natin ang utos niya. And I'm sorry that I did, Lord. Would you please forgive me, Lord? Please forgive me, God. How can I make this right, Lord? Then the Lord can probably ask you or prompt you to do something. But pray, be sincere, be specific. Okay? Kailangan specific ang hiningi nating kapatawaran. So it's not right. Halimbawa, meron akong nagawa kay Tiona, meron akong argabyado. Tiona, I'm sorry for what I did, and then leave it at that. No, have to be specific. I was wrong to say this to you. I was wrong to do this to you. I was wrong to think about this against you. Okay? So you have to be specific even though ang Diyos ay omniscient. Kahit alam na niya at nakita na niya, then confess specifically to the sin that you have committed. Why? Although alam na ng Diyos, God wants you to realize what wrong, what sin, what command that you have violated. Okay, so you can say, Lord, I'm sorry I lied to my wife last night. After you've asked for forgiveness from your wife, o dapat nga ang Diyos muna. I was wrong to lie to my wife. I was wrong that I have taken these things, this pencil, this paper from the office. I have committed theft. I've stolen these things for my work. Yes, kailangan i-specify natin yun because it will help you repent and turn away from those things kung specific kayo. Para maiwasan nyo yung bagay na yon, na kinumpisal nyo na, specify nyo na, then
it will help you not to do that again. And kaysa doon sa general, napaka-general naman, Lord, marami akong kasinungalingan nung bata ako, patawarin mo ko. Although hindi mo na maaalala yon, but you can reward that, Lord, I have committed so many lies nung ako'y bata pa hanggang ako'y tumanda na. I was wrong in doing that. I know I have displeased you and I'm sorry. Please forgive me, Lord. Okay? So, the point is be specific. Admit to the person and to God. Okay, sabi ni David dito sa Psalms, after nung na-commit niya yung adultery, murder, lies, ang sabi ni David, when I kept silent, that means nung hindi siya nagkukumpisal, he was not ready to confess his sins, I was silent. Hindi ko inaamin, hindi ko pinagdarasal. Ang sabi niya, my bones wasted away through my groaning all day long. That means David was affected physically. Marami siyang naramdamang sakit. Maski nga yung buto niya ay nanghihina na din. Tumatanda siya. Through my groaning all day. Araw-araw daw, maga't gabi, siya ay naghihinagpis. Umiiyak. Why? Because of unconfessed sins. Okay, tuloy natin. Verse 4. For day and night, your hand was heavy on me. Naramdaman niya ang bigat ng dating ng Panginoon. Maaring nakaramdam siya ng panghihina, ng kabigatan sa loob, wala siyang peace, meron siyang guilt, hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Those were the expression na sinasabi niya, your hand was heavy on me. Or God was na-experience niya ang punishment ng Panginoon, ang discipline ng Panginoon. Kaya ang sabi ni David, your hand was heavy on me. Although hindi siya talaga binawian ng buhay ng Panginoon right then and there. Okay? Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na ikumpisal, i-confess ang kanyang kasalanan. Sabi niya, my strength was sapped. Parang ang lakas niya ay hinigop daw, nawala. As in the heat of summer. So nakita niyo ang naramdaman ni David, mabigat. Physically, emotionally, spiritually. God's hand was heavy on him. He was groaning day and night. And then what he did? Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord. And you forgave me the guilt of my sin. Can you see po, verse 5 of chapter 32? What did David decide to do? He decided to confess. Sabi niya, nung naramdaman niya ang lahat na yon, na pahirap na dumarating sa kanya, he made the decision, I will confess my sin, my transgressions to the Lord. Okay. So read this. I-focus nyo ang inyong mga mata dito sa verse 5 na to. Everyone, can you focus your eyes? Okay. And I give you time to read that. How many times minention ni David ang kasalanan? Meron palang waiting ah. Teka. 4 times. Admit all. Sorry, kanina pa sila. Naghihintay sa waiting room. Sorry, Ronel and Therese. Were you waiting long sa waiting room? Therese, sorry, and Ronel. Hindi ko na... I'm sorry. I know I hurt you. Will you forgive me? I have... Sorry, Therese and Ronel. Kanina pa kayo naghihintay.
Bago lang po. Okay lang po. Okay, salamat sa forgiveness. Okay, how many times? 4? Sabi ni Tiona. What about the others po? How many times minention ang kasalanan or terms na kasalanan dito? Sabi ni Tiona, 4. Iba naman po. Please, ano po, let's have some interaction. I acknowledge my sin, iniquity, transgressions, okay. So 5 beses po, 5 beses niyang sinabi. Makita niyo no, doon sa pagkukumpisal niya talagang sukdulan or talagang very specific si David doon sa ginawa niyang pagkakasala sa Panginoon. Okay, hindi niya na mention yung adultery, yung murder and all those things. Marrying in his personal dealing sa Panginoon na i-mention niya lahat yon. Pero nung isinulat niya itong Psalm 32:5 ay minention niya 5 beses yung pagkakasala niya sa Panginoon. And I will confess. Okay? So that means, ang sinasabi po nito ay talagang inamin, walang kadudang-dudang, inamin ni David na nagkasala siya. 5 times he mentioned sins in different terms. So this is just telling you and me na let's admit to our fault when we confess things to God. Do not make any excuses. Sa Diyos, lalong-lalo na, wala tayong ma-excuse sa Diyos o sa tao. Okay? So when we ask for forgiveness, when we confess sin to a person, to a brother or a sister, stop making excuses. Kasi you would kill the spirit of humility, the spirit of repentance, the spirit of confession if you make excuses. Example, kaya lang naman kita namura kahapon kasi pagod na pagod ako eh. Still not an excuse na murahin mo ang isang tao dahil pagod ka. Or kaya kita napagtaasan ng boses kahapon kasi ang dami kong tinapos sa opisina at or may away kami sa bahay. Or nasira yung kotse ko kaya napagtaasan ng boses ko. It's still, okay? So when you confess, when you ask for forgiveness, stop making excuses. A sin is a sin kahit ano pa ang naging alibay, naging dahilan, rason bakit ka nagkasala. Okay? Para maging talagang totoo ang iyong paghingi ng tawad. No alibis, no excuses. Okay? So I hope yung Psalm 32, read that. The whole Psalm 32 is an expression of grief dahil sa kasalanan. Yung pinili lang namin itong verses 3 to 5 para malaman natin yung portion na sinabi talaga ni David o bakit siya nag-decide na suddenly kailangan i-confess na niya kung gaano katagal man siyang naging silent. Sabi 'di ba naging when I kept silent, my bones wasted away. No, hindi natin alam kung gaano katagal siya nag-silent, gaano katagal niyang withhold ang kanyang confession. Okay? And then lastly, before we end, 1 Corinthians 11:31 to 32, sorry, pangalawa pala to. But if I were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Ang sabi, but if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under judgment. Ibig sabihin, kailangan daw mas sinisiyasat natin ang sarili natin.
para maiwasan natin ang pagpapatuloy ng kasalanan. At hindi tayo malalagay sa paghukom ng Panginoon. Sabi, we would not come under such judgment. Verse 32, nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. 1 Corinthians 11, 31-32. Ang ibig sabihin nun, kung sinisiyasat natin ang ating sarili natin kung ano nangyayari sa atin na tayo pala ay dinidisiplina ng Panginoon o may ginawa tayong mali kaya nararamdaman natin ang hapde ng buhay, then ma-realize natin at magkukumpisal tayo at maiiwasan natin to be finally condemned with the world. So, ang purpose po ng Panginoon, kaya tayo dinidisiplina ang mga anak niya kung tayo nagkakasala ay para ma-realize natin ang mali natin. Magsisi na tayo at handa na tayo sa kanyang pagbabalik. Dahil kung mananatili tayo sa ating kasalanan na bumalik ang Panginoon, then we will not be with Him. Especially doon po sa area ng rapture. Inabutan tayo sa ating kasalanan. Then what's going to happen? Because after the rapture, there will be millennium and all those periods, 7-year period, and then God will judge the world. So do we want to stay here on the world dahil hindi tayo nag-confess ng kasalanan natin? And remember po, it will happen. God will judge the world and the sinners. Kaya ang sabi, dinidisiplina tayo para ma-realize natin ang mali natin at maiwasan na natin ang paghuhusga ng Panginoon kasama ng mundong ito. Sabi sa Tagalog, ito may Tagalog kasi ang ganda sa Tagalog. Sabi, ngunit kung susuriin natin ang ating sarili, kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng mga tao sa mundo. Okay, so dalawang klaseng parusa ang sinasabi dito, yung mga temporary punishment o discipline na tinitikman natin ngayon para ma-realize natin ng mali natin at magsisi tayo. Para daw sabi, para hindi tayo maparusahang kasama ng mga tao sa mundo. That means if we repent of our sins, then God will forgive us. God will restore our righteous relationship with Him. So hindi na tayo, we're not going to be left behind to be judged by the world, by God with the word. So ito po sinasabi, kailangan suriin natin ang ating sarili. Kung meron ba tayong nagawang masama. And then, pakiramdaman mo, dinidisiplina kaya siguro ako ng Diyos sa ginawa ko ito. Sa aking nagkakasakit, kulang ako sa sa buhay ko, marami akong failures. Remember po, sabi ng Biblia, dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak dahil mahal niya. So tayo pong mga Kristiyano, even though we're saved, redeemed, children of God, kung nagkakamali tayo, God can sometimes discipline us right then and there, quickly, without delay. Kasi para iwasto na natin ang ating pagkakamali at ma-realize natin na nagkakasala tayo. So God would discipline us and we should welcome that because as fathers, as a earthly father nga, dinidisiplina ang kanyang mga anak. What more? Our heavenly Father who would be willingly and lovingly discipline His children. So let's confess. Let's discern what's happening in our lives, in our relationship, even in our ministry. And finally, ito po ang magandang pangako. Bakit pa tayo mag-aatubiling mag-confess? Kasi meron namang provision sa 1 John 1:9. Ang sabi, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So why would anyone stop, delay,
confessing their sins. Ito naman pala God is faithful. Ibig sabihin pong God is faithful, He is faithful. Kung pinangako niyang papatawarin tayo, patatawarin niya tayo. Kung isinulat niya na God, He will be merciful, He will forgive us, He will be truthful to His word because God is faithful. Ibig sabihin, ang sinabi niya ay tutuparin niya. Hindi siya tatalikod sa kanyang pangako. Ano naman po ang just? Sabi, faithful and just. Ang Panginoon po natin ay just. Ibig sabihin, makatarungan. Ang Diyos po ay hindi pinapalagpas ang anumang kasalanan na walang kaparusahan. Okay? Hindi niya palalagpasin ang anumang kasalanan na walang kaparusahan. But, ganito po, ang magandang truth na dapat niyong malaman. Dahil nga, binayaran na ni Kristo, ni Jesus, ang ating kasalanan, kung tayo po ay mananampalataya kay Jesus, then you are declared just. Yon. So, anumang labas kay Kristo, wala ka talagang, you cannot be justified sa iyong mga kasalanan. You cannot cover your sins. So, Jesus Christ is our Redemptor. We are completely redeemed by His blood. So, patatawarin tayo ng Panginoon dahil naparusahan na ang lahat ng kasalanan natin sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So, God cannot overlook any sin. Lahat po ng kasalanan ay may kabayarang punishment or kamatayan. But kung ikaw ay kay Kristo, binayaran niya na iyon para sa iyo. Okay? So, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins. Ito pa, pinatawad na tayo at lilinisin pa niya ulit tayo and purify us from all unrighteousness. How beautiful is that? How beautiful is that? Kung ito ay lahat mangyayari, ano po kung simply, kung magko-confess tayo. We will be forgiven. We will be purified from all unrighteousness. That's the beauty, the grandeur, the magnificence of confession. So, are we not willing to do that on every sin, every bit of sin natin na na-commit sa Panginoon? 1 John 1:9, if we just remember this, then we will never hesitate to confess before we go to bed or when we wake up or as soon as we realize na tayo ay may nagawa, may nasabi o may naisip na mali. I hope everyone has been enlightened tonight with confession part 2. Meron po kayong question o meron kayong madadagdag sa ating pong napag-aralan ngayong gabi? Malinaw po ba at at naliwanagan tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit sa ating pong na-discuss ngayong gabi through all the scriptures na nabasa natin? Confession is vital, important sa buhay ng Kristiyano. No Christian can remain a Christian without the willingness to confess. Remember po, you and I have been born again, pero nagkakasala pa tayo. Kaya nga we cannot be sinless while we wait for God. We have been justified. We are now being sanctified. And we are waiting glorification. So, before glorification, we will remain imperfect. Pero may provision naman ng Panginoon. Kapag nagkasala tayo, nadapa tayo, He'll forgive us. How beautiful po ang ating sitwasyon kay Kristo. Without Him,
These are all unacceptable to God. We cannot approach him. We cannot expect forgiveness. We cannot expect purification. We cannot expect justification. There's no sanctification. And we're not going to be expected to be glorified without Jesus Christ. So anyone po na you're still hesitating to share the gospel, please do so. He's returning, coming back soon. And we don't want our loved ones to be judged together with the world. We want people to be saved. But the sad reality is not anyone's going to be saved. But we'll do our best to proclaim the gospel, share the gospel as much as we can in our best effort. Because out there are sinners walking in sin, living in sin, and they need to repent, confess of their sins. Okay. Anyone has a question? Wala po, Pastor. Thank Thank you po sa message ninyo. Thank you. Or anyone would like to add something? Totoo pong mahirap po talaga yung i-admit. That's the hardest, Pastor Noel. To admit one's sin. Yun yung denial eh. So we had a study before on confession and repentance, and that's the number one thing. Pag ang person talaga full of pride, he or she would be really hard to admit his or her own wrongdoing. And it is really the gift of God to be able to, touch our hearts. Kasi ang Panginoon po rin ang mag-open ng heart natin, ang magbibigay sa atin ng gift of humility. So, yun po yung natutunan ko noon. At nung ako'y naging Kristiyano na rin po, kahit sa mga anak ko po, humingi po ako ng tawad, Pastor. Kagabi lang ay nagkaroon kami ng ng isang anak kong lalaki. So this morning, when I woke up, syempre ginising ko rin po siya dahil papasok sa school. Ako po yung naunang yumakap at nagsabing, I'm sorry for what I did and what I said to you last night. So please forgive me. So those are the exact words, Pastor. Mommy, tell them that we heard knocking last night. Yeah, we should be ready kahit sa pamilya natin, kahit mga anak natin. We need to Yes. be humble enough kahit na kung alam natin, realize natin na mali tayo. It may be difficult because as a parent, lumaki po tayo, di ba po, yung mga magulang natin sasabihin, ako ang magulang mo, ako ang tama, akong susundin nyo. Yung ganun lang po, di ba? Pero pag naging Kristiyano na po pala tayo, mag-iiba po lahat yung mag-iiba kasi talaga tayo. Talagang the Lord will transform us. The Lord will change us. Lahat po ng mga beliefs, lahat po ng mga nakaugalian natin, lahat po ng mga tutunan natin sa ating mga magulang. Mag-iiba talaga, Pastor. At yun po yung papasalamat ko kasi merong peace after, may joy after you have really confessed your sin and asked forgiveness. And di ba sabi nga po ng Panginoon, forgive and I will forgive you. It doesn't say Di ba po? Sa Yeah. Lord's Prayer po, kasama rin yun na if, forgive us our sins as you forgive us of our sins. Diba? And you will forgive us of our sins. That's correct, yeah. We need to forgive because God has forgiven us and He's commanding us, yeah. Kaya the Lord's Prayer, ang tinuro ni Jesus Christ, ang sabi, forgive us of our sins as we forgive the sins of our fellow man. Opo. And the severity po kasi nung ating mga kasalanan, if we know the extent of our sins and how deep, how grave our sins are, and how much God has truly and lovingly forgiven us and redeemed us, if we know that extent, if we acknowledge that, we realize that depth
and the extent of His love for us. Hindi ba ganun din talaga yung maipapakita natin sa iba? That's correct. Yeah. And at ang ano pa nito, Tiona, yung pinatawad sa atin ng Panginoon ay mas malaki Mas malaki. kaysa doon Oo. sa ginawa ng kapwa natin against us. Kung i-compare mo nga, malaki yung patawad natin, yung sin against us ay maliit, bakit hindi natin mapatawad? Bakit din natin magawa? Opo. Kaya nga 'di ba yung parable of the unforgiving servants, 'di ba? Yun. Oo. Pinatawad yung milyon-milyong utang niya doon sa master. Tapos meron nung lumabas siya, nakita niya yung kapwa servants niya na few small amounts lang ay hindi niya pinatawad. Patawad. Opo. A beautiful, Sinisig. beautiful parable of unforgiveness. Wait, Yan. say something? Okay, so may question po dito. Paano kung, ano ba yung question mo dito? Paano kung ikaw ang ginawa ng kasalanan at hindi lalapit sa iyo para humingi ng tawad sa iyo? Then magpatawad ka pa rin. Patawarin mo pa rin siya. Okay? Kaya nga, forgiveness is a gift. Kaya nga binibigay natin yan, not expecting anything in return. Ibigay mo kahit hindi siya humihingi ng patawad. Ano pa isang question? Jeremiah, sabi, di ko na mahihintay ang pick. I need to put the kids. Ay, sorry. Kala ko question yun. Sorry. Humingi ba ng tawad si Cain nang pinatay niya si Abel? These are question, pero I will quickly give an answer. He did. Kasi nga binigyan siya ng mark ng Panginoon na para hindi siya patayin si Cain. So although hindi sinabi yon, so binanish siya ng Panginoon, pinadala siya sa ibang lugar para hindi siya patayin. So he asked for forgiveness because God protected him dun sa ginawa niyang murders dun sa kapatid niya. So there was a confession and forgiveness that transpired. Okay, meron pa pong question before we end. O meron kayo idadagdag? Maraming salamat po. So I hope we've been clarified tonight in the area of giving and also in confession. So before we end tonight, let's I think si Christine ang naatasang mag-closing prayer before we say good night. Okay, Christine, when you're ready. Good evening po. Let's bow our head and feel the presence of our Lord Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you po sa buhay ng mga kapatiran namin na nandito ngayong gabi, lalo na po kay Pastor Noel for his commitment and his service to you, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti nyo. You have saved us from our sins through your blood and body. We know that we don't really deserve your forgiveness, but because you loves us so much, you are slow to anger, you are so faithful and just, you're always patient with us so we can confess and repent with all the sins that we have committed. Help us, O Lord, and may your Holy Spirit lives in our hearts, so we will continue to live like you, Jesus Christ. Thank you for all the blessings, Lord Father God. We know that these blessings are coming from you and we don't own this ourselves. We know that you purposely rewards us so we can share and give back to you through our generous giving. May you continue to bless each and every one of us here in our Bible study so we can share and sustain the works of your people.
Guide all our leaders and ministries in church to continue to serve you, honor you, and to keep worshiping you through their commitment. Yun lang po, Panginoon, we ask all of this for your Son, Jesus Christ, our Lord, our King, and our Savior. Amen. Thanks, Christine. Thank you, everyone. Thank you for your patience. Let's turn off the record.